for a time, they kept the peace. Somehow. Di ba yung Nograles at saka yung Duterte. Pero ngayon, bakit dumalaban sila sa isa't isa? Anong basa niyo ron? Well, simula ng 2019 actually, wala nang nag-seek ng local position na Nograles, no? Kasi by 2019 si Attorney Carlo ay naging national political figure na, 'di ba? Na-appoint siya sa gabinete and then later nga nasa CSC siya. At ang ibang Nograles naman ay mas tumakbo bilang PBA, no? Party list, at nasa kongreso sila. And I think more pointedly, nung last elections nung 2022, ang alam ko, ang PBA, ang isa sa mga inendorso ng mga kampo ng Duterte. Isa sa mga apat yata na party list na kanilang nirecommend. No? So, obviously, they had good relations under the Duterte administration. So, good question kung bakit ngayon. No? Now, of course, wala namang pumipigil para mag-aspire din ang isang pamilya, no? Pero at dito yung critic namin, Christian, at dito bumabalik yung tanong ko kung bakit independent. Kasi for a time parang the reading was or the concern is ay hindi kaya parang proxy war ito, no? Proxy war in the sense na hindi lang naman ng mga Nograles, ang isa sa mga para lumalabas mga pumuposisyon na rin ang mga Garcia, no? Na dating allies ng mga Duterte, no? In the sense na meron silang sarili nilang pinatakbo na kandidato, si Councilor Javi Campos, ngayon tumatakbong District 2 representative, at tinapatan niya ang isa sa mga apo ni former President Duterte, no? Si Omar, na bagong kakahalal lang na barangay captain last year, at nagulat kaming lahat na siya'y tumakbo bilang second district representative. Second district. Oo. Mags, ang tanong ko rito, sorry dun sa District 2. Diba, as far as I know, correct me if I'm wrong, traditionally controlled ito ng mga Garcia, tama ba? Yes. The Garcias have been around, of course, before that, no, way before ng panahon ni Marcos, ibang bilang yon, no. But if we just count from 1992 to 2025, naka 33 years na ang mga Garcia na may hawak sa Kongreso sa District 2. Ang tanong ko, itong banggaan between traditional political families sa Davao City, ano ba to? Mostly initiated by the Dutertes? Kasi you mentioned yung Omar, barangay captain, tapos bilang tatakbo sa pagkakongresista. So that might give the impression na ang nasa offensive dito yung mga Duterte, hindi yung ibang mga pamilya. Is that correct? That's hard to say. At least specifically sa District 2. Although if you ask me, talagang provocative yung pinatakbo si Omar, no. That was quite a surprise. But kasi alam din naman natin na mas malalim ang ties at mas matagal ang ties ng mga Garcia sa mga Marcos. Dahil panahon pa nga nung dating presidenteng Ferdinand Marcos Sr., meron na silang relasyon ng mga Garcia, no? At meron ding may relasyon din sila sa mga Albano na alam natin malapit din sa mga Marcos. So I would think na there are deeper alliances at play here. But baka na-provoke talaga nitong pagdesisyon nga na magpatakbo. Yung mga Duterte against the Garcias. Okay. Yes. Pero dito sa looking at the lay of the land sa Davao City after the filing of the COCs, how would you describe the challenge confronting the Dutertes this time around? How serious is it? Palagay ko seryoso kasi parang nawalan ng parang talagang binagsak nila pag na lang, no. Ito yung parang kauna-unahang pagkakataon yata na 5 silang tumatakbo sabay-sabay. Dati naman kasi magkakasabay din, may mga nagkakasabay na Duterte, pero disimulado yung pasok, no. Magiging barangay captain, magiging presidente ng ABC, at pag naging presidente ng ABC ay magiging membro ng konseho, no, ng sanggunian. So parang mga ganong klaseng galawan, pero ngayon hindi. Isang bagsak, no, 5. Lahat lalaki. Mayor, vice-mayor,
isang tawag nito, isang member ng sanggunian at isang tumatakbo bilang kongreso nga. So Sorry. Would you Sorry. consider that garapal or brazen even by the standards of the Dutertes? I wouldn't, baka brazen is not a word I would use, but I would probably say baka wala na masyadong choice. At baka kulang na ng options na available. And given, we know naman the preference of the family to really support yung kanilang mga sariling kaapelyido, no? So, and maybe because of that, kaya sila nagpasya na yun, no? I would have thought medyo merong finesse ng kaunti, pero ito, bigla, no? And maybe yun na nga, nagkaipitan, kulang na ng ibang options. And I think that in a sense, disturbing, kasi parang ang kadsawa namin, kailangan ba talaga na, umabot na ba tayo sa punto ng, gano'n na ba ka-drained ang leadership resources ng Davao City na kailangan mo pang ibalik ang former presidente na 79 years old and ailing para lang mangulo ng ating syudad? Or gano'n na ba kulang? The bench is not that deep anymore on the part of the Dutertes na they have to parang do what they just did. Ang challenge doon sa tingin ko ay confusing, siyempre, sa mga taga Davao itong mga sitwasyon na to, no? Kanina, we were just remarking na may mga puwersa pa na nagpapalabas ng balita na si former President Duterte, aatras siya bilang mayor, tatakbo siyang senator, may mga ganun-ganun pa, no? And hindi rin naman nakakagulat yon kasi parang ang labas doon ay confuse the enemy and then outmaneuver them. But it really does not help the electorate. Our people are jaded, no? We treat these things as drama lang, and when you treat theater. Or theater, drama, exactly, theater. Yeah. And when people think of politics like that, imagine din kung how they would react to or respond to legitimate political concerns, no? So hindi talaga nakakatulong. Ang isa pang bagay na I wanted to make a point of, Christian, ay yung kanina sinabi ko na nagulat. Personally, nagulat ako na nag-independent ang mga Nograles. I had thought na, they would either go, I think in the past, lakas CMD yata talaga yung, at least, no, yung banner. Kung tama yung recall ko, yung partido ni dating Speaker Boy Nograles, no? Dati, naglakas sila. Oo, associated sila with the former President Arroyo. So akala ko that go that direction, or kung hindi man, kasi naririnig din namin na parang may overtures yung partido federal, no? But what should really associate them very clearly with the Marxists. So maybe their decision to not do that is to not give the perception na kaya sila tumatakbo ay dahil sinusuportahan sila ng mga Marcos. And sa totoo lang, the Marcoses have a not so favorable name, have a bad name here now in Davao. And it's not, because the perception seems to be na iniipit ng national government ang Davao City. Now, whether that's something that was just cultivated, alam mo yun, pinakalat lang talaga, or it's a legitimate sentiment ng mga taga Davao, but ganyan, no? May ganyan. So, parang hindi popular ang pangalan ng mga Marcos ngayon. And so, therefore, to be associated with anything Marcos might be detrimental to any political candidate at this point. So, tactical din pala yung move ng mga Nograles. Teka, lahat ba na Nograles running as an independent? Dalawa lang naman silang tumatakbo. Yung dalawa, yung magkapatid. The other candidate is, of course, incumbent Representative Migs, no? She's also running for District 1 Congress. So, hindi ko lang po nasabi ko na nakakatuwa ngayon, I think, this time around. 5 kaming tumatakbo.
tatlo babae, Christian, no? Kasi in the past, ako lang yung babae na tumakbo and there were 4 of us. Ngayon, 5 kami, tatlong babae, and then you have the incumbent representative Pulong plus another person. So medyo hopefully bibo kung mag-uusap-usap ng maayos para ma-engage natin ang mga electorate ng Distrito 1 at papag-usapan na what's what.